OFW siya at may nabisto akong may babae siya doon. At nung umuwi dito sa Pilipinas, ang nabisto ko naman ay ang pagkakagusto niya sa lalaki. May mga nakita akong proof na bisexual siya. Ay, sige. Dahil na sa pictures nilang dalawa sa hotel at mga outing, pati conversation na mayroon silang pinagsamahan at nagawa nga nilang bilang lovers. Sobrang sakit na parang nilibing akong buhay. Hirap na magsimula. Please, let's keep this in private. Okay, hindi naman nakita yung picture mo. Di ko po alam ano bang gagawin ko sa buhay ko. Buntis ako sa ikatlong anak nung nalaman ko ang lahat. Asawa mo ng babae nung nasa abroad ka. Tama ba? Okay, OFW na bisto mo may babae. Okay, nung umuwi ka sa Pilipinas, bisexual. Walang magagalit sa aking LGBT ha. Kasi hindi naman ako, wala namang karapatan mag-judge sa inyo eh. Makasalanan din ako. Okay? And ang kaibahan lang pinipilit ko talagang wag nang dumami pa ang kasalanan ko. Pero hindi ko sinasabing wala akong kasalanan. Nagkakasala pa rin ako. I am not sinless but I sin less. Okay? Iba yon. Sinless, walang kasalanan. Sinless, dalawang words, nababawasan yung kasalanan. Now, ito na. Asawa. So, ibig sabihin, may bond kayong dalawa. Sabi ko sa kabilang message, allowed ni God na pwede mong hiwalayan ang naglulokong asawa sexually. So, kung ano mang plano mo dyan, go ahead. Now, tatanungin kita, mahal mo ba pa ang asawa mo? Yes or no? Yes. Okay. Mahal mo. Then patawarin mo. Pagdasal mo. Kausapin mo, mahal. Gusto kong sabihin sa iyo na saktan ako. Sobra. Dahil sa na-discover kong nangyari, ginagawa mo sa nakaraan at sa kasalukuyang ginagawa mo. Pero dahil mahal kita, gusto kong malaman mo na masakit man sa akin pero kailangan kong gawin to. Kailangan kitang patawarin sa ginagawa mo. Kung ako kasi sa posisyon mo itong sasabihin, masasaktan ako talaga. Pero kailangan kong gawin yun kasi asawa ko siya. Now, ang tanong, makakatagal ka pa ba sa ganyan? Kahayaan mo ba na lagi na lang siyang ganyan? Na asawa mo na siya pero meron pa siyang ginagawang kabulastugan sa'yo. Sa tingin mo kaya ay may respeto pa siya sa'yo? Di ba? May pagmamahal pa talaga siyang totoo sa'yo? Alam mo, meron isang libro dito na yung dapat na gawin bago pumasok sa isang pag-aasawa. Sabi doon, 50 payo para sa magkasintahan. Okay? Sabi dito, bago magpakasal, ipagtapat sa kasintahan ang kanyang dapat malaman. Homosexual ka ba? Bakla ka ba? Sa sex ba ay may karanasan ka na? Nagka-problema ka ba sa droga? May kasong kriminal ka ba? May psychological problem ka ba? Kung ang ilan ng mga ito ay totoo sa iyo, marapat lang na ipagtapat ito bago pakasal sa kasintahan mo. Ang di ipagtapat ay tahasang panloloko. Grounds ito para mapawalang bisa ang kasal nyo kung sakaling maging mag-asawa kayo. Okay. So, hindi siya naging tapat sa iyo. So, nasa iyo ang desisyon kung anong gusto mong gawin sa asawa mo at sa pagsasama yung dalawa. Pero, yun. Forgive. Patawarin mo kahit hindi man siya humingi sa iyo ng tawad. Gawin mo yan para makalabas ka sa sakit ng puso na nararamdaman mo. Kasi niloko ka. Kasi hanggat sa hindi ka nagpapatawad at masakit ang loob mo sa isang tao, nasaktan ka, galit ka, hindi ka makakalaya at ikaw rin naman ang masasaktan at makukulong sa ganyang klaseng pakiramdam habang buhay. So, patawarin mo siya at bahala ka na. Pag sa Diyos mo yan, manalangin ka. Panalangin mo yung asawa mo.